mga kapatid. At ngayon po ay araw ng Tuesday, July 15. Nawala yung kung start. July 15, 2025. At muli sa ating talakayan ngayon, tayo ay dadako po sa talata ng ating Panginoong Kristo mula po sa John 20 verse 21. Ating pong pag-uusapan ang talatang ito ay pamagatan po natin itong peace, power, and purpose. Receiving Christ's commission. At sa ating pagsisimula, tayo po ay muli sasamahan ng aking sister wife, ang aking partner, para sa ating talakayan ito. At tayo po ay pangunahan niya sa pagbabasa ng talata at pananalangin. Pumunta po tayo. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa John 20 verse 21. Sinabi naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, sinugo ko rin kayo. Tayo po ay manalangin, Panginoon ng Ama. Maraming salamat po sa panibagong araw na ibinigay mo sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangunguna sa buhay namin. Panginoon, pangunahan niyo po ang bawat isa sa amin nang sa ganun po ang layon mo masunod sa amin. Mga gagawin ngayong araw na ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagmamahal mo na ibinibigay sa bawat isa. Maraming salamat din po, Panginoon, sa guidance at knowledge at wisdom na ibibigay mo upang maunawaan namin ang iyong mga salita na anong pag-aaralan ngayong araw na ito. Ibukas mo, Panginoon, ang aming isipan nang sa ganoon ay maunawaan namin ang aming pag-aaralan ngayong umaga. Maraming salamat din po, Panginoon, sa tuluyang pagpapagaling sa mga may sakit na nakakarinig ng iyong mga salita, gaya ni Chakina, Panginoon, ni Pastor Belma, at kung sino pa po ang mga hindi nabanggit, Panginoon. Maraming salamat po sa complete healing na ibibigay mo sa bawat isa sa at ganun din daw kay Julius. Maraming salamat. At Panginoon, batid po namin na alam niyo po ang desire ng aming puso, Panginoon. Kaya pasukin niyo po ang puso namin, Panginoon. Bakita niyo po sa amin ang tamang gagawin ngayong araw na ito at mga susunod na araw. Bukas mo po ang aming isipan na sa ganun, Panginoon, ay ang Espiritu mo ay makakilos sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat po ng ito ay aming tinataas sa pangalan ng iyong anak, Jesus. Amen. Amen. So, tayo po ay sabi nga ay doon sa talata, sa Amplified Version, sabi po dyan, then Jesus said, that peace to you, as the Father has sent me, and I also send you. As yung representative of Christ. Sabi nga, we are ambassadors and representative of Christ. At dito po sa ating panahon ngayon, marami po ang mga Kristiyano ngayon sa panahon ito na sabihin na natin nasa church o sumasamba pero wala sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga po dito makikita natin na parang tila nakakulong sa mga maling paniniwala na ang faith ay una. Ito po yung ating realization, na ang blessing lang, walang commitment, Pagka pinag-usapan ay blessing, okay, present. Pero pag ang pinag-usapan ay commitment, kamot, ang pag-aakala ng nakararami na ang Christianity ay equals prosperity, comfort, answered prayer lang. Pagka hindi yon, wala.
ano pa maling kaisipan ng Kristiyano ngayon? Yung Sunday Christian mindset, na yung pananampalataya na display lang sa simbahan pero wala sa daily decision or relationship. Ano ba ang pagiging Christianity natin? Every Sunday lang ba tayo Christian? Once a week? Once a month? Once a year? O maaring so and so? Ano pa yung maling mindset ng mga Kristiyano ngayon? Ito yung sabi nga, God is my genie, no? Mentality. Ano po yun? Pag ikaw ay nanalangin, no? Ay sunod na nun, wish list. No? Ano ba yung mga papanalangin ko kay Lord? Sulat natin. Wish list, no? Yun yung pananampalataya o nasa kaisipan ng mga Kristiyano ngayon, which leads to carnality. No? Ay, God is my genie. No? Yung ito yung walang surrender sa kalooban o hindi pag-surrender sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Nawawala na po yung surrendership. Again, the Lordship means pag-surrender natin. Ibig sabihin, may servant. Sino yung servant? Tayo. Kasi kung si Lord siya ang Lord sa buhay natin, siya ang nasusunod. Hindi tayo. At sa mindset ng maraming Kristiyano na dapat nating alisin mga bagay na yan, ay marami pa rin mga Kristiyano ang nandyan at natatrack. Kaya dito sa ating pag-uusapan ay papasok tayo doon sa katanungan na bakit kailangan nating magising. At ang talatang ito ay nagpapatungkol doon. Ang modernong kultura natin ngayon, lalo na sa social media at sasabi natin career pressure, ay nagdudulot ng una, shallow faith. Ano po ito? Ito yung mas priority ang career, yung mga career goals, relationship, o material success kaysa sa spiritual growth. Diyan yung priority. Yung material, career, relationship, bago yung spiritual growth. Ano pa? Maling definition ng purpose. Tinanong natin, ano ba yung purpose mo? Sige nga, sa isip lang natin, sa puso natin, is give a realization in a few seconds. Siguro mga 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Yung purpose natin. Ano yung purpose natin? Maaring yung iba alam ang purpose. Maaring iba napatanong, no? Minsan nakala natin, ang purpose natin ay magpayaman, maging famous, o maging komportable sa buhay. Maganda, hindi ho ba? Pero yun ba talaga ang purpose ng Lord? O maaring parang tila ba, parang kabaliktaran na nangyayari sa buhay natin. Dito nagkakaroon din tayo ng pagkalito sa ating identity. Ito yung ginagaya natin yung takbo ng mundo, yung yung FOMO, yung fear of missing out. Yung parang feeling natin, ayaw nating ma-outdated, ayaw nating ma-reject, no? Yan yung feeling na nagiging people-pleasing tayo. At yung feeling na kasakiman o yung greed, no? Imbis na maging salt and light. Sabi nga doon sa atin, di ba, ating Panginoon sa Kristo, mga ba tayo? At sang mensahe sa atin ng Panginoon, be salt and light, no? Doon sa Matthew 5, verse 13 and 14. Sige, tingnan po natin yun. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay nawala na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala itong kabuluhan, hindi itapon at tapakan ng mga tao? 14. Kayo ang ilaw ng sangkatauhan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Amen. So, yun po yun. Tayo ang ilaw at asin ng mundong ito. Ano nga po ba ang solusyon?
doon sa sabi nga, introduction natin, masyado kaagad no? Masyado kaagad intense o talagang binakbak agad, no? No? Pero ano nga ba ang solusyon? Balik po tayo dun sa Great Commission. Sa Matthew 28, verse 18 hanggang 20. Siguro tingnan natin. Balikan po natin. Matthew 28. No, sige, ito muna tayo. Matthew 28, 18 hanggang 20. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa." 19. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. 20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Napakayaman ng tatlong talatang yun. Na nagpapakita sa direksyon at sa purpose ng Diyos sa buhay natin. No? All authority is given to God, to Lord Jesus Christ. Na sinasabi nga sa atin, apart from Him, we can do nothing. John 15 verse 4 and 5. Sabi, remain in me, and I will remain in you, sabi ng Panginoon. Ito po ay nagpapakita na direksyon, purpose, buhay natin. At sa Great Commission, no, yun po yung talagang ang parameter ng lahat, no, ang basehan ng lahat, o yung compass, o yung our true north, no, na tayo sa ating Panginoon Diyos. Nasaan ba si Kristo sa buhay natin? At gaya ng sinabi ng ating Panginoong Jesus dito sa ating talatang pinag-uusapan ngayon, mula dito sa John 20 verse 21, hindi tayo tinawag para maging self-made Christians. No? Ito yung gagawin ko, ito yung plano ko. Kundi tayo po ay mga sugo ng kanyang karingan. We are Christ's representative. Kung tayo ay ambassadors for Christ, no? Diba yung Amerika, syempre gagawin lang ng Amerika kung anong pamantayan ng Amerika. Kung yung tinatakda. Ganon din ang Pilipinas, ganon din ang China, ganon din ang mandato. Kahit labag sa kalooban nila, hindi naman lahat siguro ng Christian, ano sila yung bukal sa kanilang kalooban yung pananako, panloloko, whatsoever. No? Hindi naman po. Maaring dahil yan, mandato lang ang leader nila. Doon ayon sa kanilang mga ideolohiya. Ano po. O ganun din naman sa buhay ng natin sa Pilipinas. Pero ganun pa man, kung babalikan natin ang ating paksa, ano po, ito ay nagpapakita sa atin ng ano nga ba yung misyon ng magiging isang Kristiyano. At ito ay nagpapatungkol dito sa bahagi nito natin pinag-uusapan yan mula sa John 20 verse 21. At yan yung kapayapaan ng Diyos na dapat meron tayong taglay ng tamang pag-iisip. Ito po yun. Ito po yung mission over me. Ano nga ba yung mission mo? Ano yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon Diyos? It's not about my dreams. Pero kung paano ako gagamitin ng Diyos. Sa iyong buhay ba? Paano ka ginagamit ng Panginoon Diyos? Doon nakikita mo ba ang purpose mo? Pag nakikita mo yung purpose mo, it means nagiging mabungang Kristiyano ka. You are fruitful Christian. Kasi nagagawa mo yung pagiging Kristiyano. Nagagawa mo yung bagay na pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Ikalawa, peace in Christ, not peace of mind. Sana gusto natin, Lord, bigyan mo po ako ng peace of mind. No? Pero wala yung kapayapaan mula kay Kristo. Meaning to say, tagay tayo para magkaroon tayo ng peace of mind. Yan, isang ganyan. Yan yung kaisipan natin. Hanggang sa malasing na, may panandali ang nawala yung per se problema mo, pero ayaw mo harapin ngayon dahil wala kang kapayapaan harapin ito. Dahil wala sa iyo si Kristo. Natatakot mong harapin ang mga pagsubok
o yung circumstances sa buhay mo. Kasi, there's no peace in Christ. Meron ka lang peace of mind. Kaya nga yung tao, patuloy na hinahabol niya yung kayamanan, famous, fame, whatsoever. Kasi yun ang iniisip niya. Akala niya, pag nasa kanya ng lahat, meron na siyang peace of mind. Hindi niya alam, lalo lang gugulong buhay niya. Ito po yung kapayapaan na hindi nakadepende sa circumstances mo. Ito yung kapayapaan na merong kakayahan na labanan ang circumstances, situation ng buhay mo, trials ng buhay mo. Dahil kung nandiyan si Christ sa buhay mo, sabi nga, lahat yan kaya mo lampasan. Diba? Psalm 23, verse 1 to 6. Even to the shadow of the valley, shadow of death, no? Valley of the shadow of death, no? Sabi mo, I will fear no evil. Hindi tayo malangamba, hindi tayo matatakot. The Lord is my shepherd. Sabi niya, I shall not want. Hindi ka magkukulang. Po-provide yan ng Panginoon. Pero gusto ng Panginoon, you walk in faith. You walk according to the mission ng Panginoon. You walk according to sa pinagagawa niya. Kaya nga sabi ng Panginoon, do not lean to your own understanding. Walking with Christ is walking without suffering. Paano nga ba yun? Paano ba mag-walk in Christ? No, ibig sabihin, na lahat ng ginagawa mo may kapayapaan. Even though yung mundong ito, walang kapayapaan. Pero nananatiling kapayapaan. Why? Because Jesus Christ is the Prince of Peace. Kapag kasama natin ating Panginoon sa Kristo, nandun po kapayapaan. Kaya nga peace in Christ, nandun yun. Not peace of mind. Kung yung mundong ito ayaw kumilos, o yung mga kasama mo ayaw kumilos, dahil nandun sa iyo yung peace in Christ, wala kang pangamba. Kasi kasama mo si Kristo. And that's the key. At yun din yung ating mensahe dito sa ating pinapaksangan mula sa John 20:21. Hindi natin kayang solusyonan ang lahat ng bagay. But Christ can. Kaya nga ang dependent natin, hindi doon sa situation natin, we depend only in Christ. Si Kristo ang dependency natin sa lahat ng ito. Tatlo, power to serve, not to impress. Ano nga ba tayo nakakapaglingkod? Ano ba yung kalakasan na nagmumula sa atin? Kasi minsan gusto natin to impress people, to impress society, to impress everything. Pero wala yung power to serve. Yung kalakasan mo na maglingkod sa ibang tao. Yung kalakasan na ito na nais mo ibahagi ang kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoon Kristo. Yung kalakasan ito na ninanais ng Diyos sa buhay natin. Kapag mas focus tayo, po, sa sarili nating plano kaysa sa plano ng Diyos, nagiging Christian in name only tayo. No? Para sinabi, ay, Kristiyano yan. Kristiyano ka pala. Parang, you're a believer. Talaga, parang hindi halata. No? Ay, Kristiyano ka pala. Mga ganong word. Minsan, parang hindi pala nakikita sa akin. Kristiyano pala ako. No? Pero, mga kapatid, ang totoong discipleship ay nagtatransform ng mindset. Kung doon sa ating pananatili, sa ating ginagawa ngayon, sa ating paglakbay ng pananampalataya, nagkakaroon tayo ng transformation, metanoia, o metamorphosis, doon sa isipan natin. No? Diba? Sabi ng Romans 12 verse 2, no, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing your mind. Sabi nga, the battle starts with your mind. Doon po nag-uumpisa yan. And if you can kill it to your mind, you can kill it to your life. Kung ang depression, pumapasok pa lang sa isipan mo, hindi naman yan basta papasok sa puso mo agad. No? Pasok mo na yan sa isipan mo. In-entertain mo, inalagaan mo, kala mo, kaya mo. Kakainin ka niyan, lalamunin ka niyan.
Pero if you try to kill him in your mind, no, hindi totoo ito. Nandiyan na kagad, Lord, the Lord is my light and my salvation. Sa isipan mo pa lang, talo na siya. You will not commit sin. You will not commit depression, anxiety. Kaya nga, mga kapatid, ang totoong discipleship, again, ay nagtatransform ng mindset. Yung doon sa tanong na, what about me? Ang nagiging sagot mo na ngayon dyan, send me, Lord. Lord, isubo mo ako. Padala mo ako, Panginoon. Kung gagamitin mo ako, Lord, so it's an honor. Kung makatulong ako, Panginoon, sa mga taong ito, so be it. Your will be done. Your glory, not mine. All praises belong to Him, to Lord Jesus Christ. Siya yung nakikita sa buhay natin. Kaya nga we are salt and light to this world. Ang mensahe nito, no, ng peace, power, and purpose, receiving in Christ's commission, no, dito sa ating binasang talata sa John 20:21, ay nagtuturo sa atin ng tatlong mahalagang katotohanan para sa ating pananampalataya. Una, peace. Ito po yung kapayapaan galing sa pagkabuhay muli ng ating Panginoon Jesus. Sabi nga, He resurrected. No, kaya nga wala siyang tomb, wala siyang libingan. No, meron siyang libingan pero walang nakalibing kasi nga nabuhay ang ating Panginoon Jesus. No? At dito, ang sabi niya doon, ano, doon sa talata, ano, peace to you, no, yung kapayapaan ang sumainyo. Sabi dito po, binigyan ng ating Panginoong Jesucristo ang mga alagad ng katiyakan ng kanyang presensya ng ating Panginoon Diyos pagkatapos ng kanyang pagkabuhay muli. Sabi nga doon, di ba? Peace with you. No? Sasamahan ko kayo. Sabi ng Panginoon. Peace to you. No? Noong panahon yon, mga kapatid, ang mga alagad ay takot at naguguluhan. No? Sobrang takot nila. No, bakit naman matay ang Panginoon? Pero ang pagpapakita ng ating Panginoong Yesus at ang kanyang kapayapaan ay nagdala ng kagalakan at pag-asa sa kanila. Balikan po natin yung unang talata doon sa verse 20 ng John. Tungayan po natin. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang kamay at ang kanyang tagiliran. Nang makita nila ang Panginoon, tuwang-tuwa ang mga alagad. Ito sa yugtong ito, alam naman natin, sabi nga ni Thomas, no? Thomas the Doubter, naniniwala lamang ako kapag nakita ko ang butas sa kanyang mga kamay at sa kanyang tagiliran. Yan, no? Sa mga na sumunod na talata, sabi ng Panginoon, naniniwala ka na ba? No? Kasi nga sabi ng Panginoon, di ba, mapalad ng mga taong naniniwala kahit hindi nakikita. Dito ay pinakita ng Panginoon, no, ang bagay nito. At sa ito ng ating pinag-aaralan, no, ay napakahalaga na yung kapayapaan na meron tayo ay laging nandyan. No? Hindi dahil sa nakikita natin ng mga bagay. At dito sa ating panahon ngayon, no, ay ito po ay sumisimbolo ng kaligtasan mula sa takot at pagkakasala. Sabi nga sa atin na Romans 5 verse 1. Verse 1. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga, ano, faith is a daily life. At kung lagi tayong nananampalataya sa Panginoon, tayo ay naligtas. Araw-araw. No? At yan yung, sabi nga, ang pagtanggap sa Panginoon is only the beginning. Pero yung faith natin, paniniwala natin sa hamon ng buhay, mga pagsubok, circumstances sa buhay natin, ano tayo magiging masaya, ano pa man ang ating mga gagawin. If it's not, sabi nga, naka-center sa ating Panginoon Kristo, it's all worthless. Walang sayang. Sayang ang oras mo, sayang ang panahon mo.
Kasi sa ating Panginoong Kristo, doon lang natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Dahil ang kapayapaan ito ay, una, ito ay simbolo rin po ng pagkakasundo sa Diyos dahil sa sakripisyong ginawa ng ating Panginoon Kristo. It's a sign no, ng, and it's also a sign na tayo ay nagkaroon ng um, unity sa ating Panginoon Kristo. Nagkaroon ng, sabi nga, ay pagkakasundo, treaty, no? O sabihin na rin natin na um, um, reconciliation, no? Na-redeem and restored tayo sa mga bagay na ito dahil sa ating Panginoon Kristo. Na hindi naman tayo karapat dapat, pero dahil sa biyaya ito ng ating Panginoon Diyos, tinanggap natin yun. Kaya nga sabi doon sa 2 Corinthians 5 verse 18, Ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Binigyan niya tayo ng mga kaibigan at hindi kaaway. Pinili niya kami upang ang iba pang mga tao ay maging kaibigan rin niya. okay. Sabi nga, ang Diyos mismo nagbibigay ng tamang tao sa atin. Kaya minsan, sa di-disappoint tayo kasi yung mga matatagal natin kakilala, mga kakwentuhan natin, sabi nga, kautang dila, mga ganon. Sila pa yun. Nung ikay naging Kristiyano, minsan, sila pa yun nawala sa buhay mo. Minsan masakit. Kasi gusto mo kasama mo sila. And I want to be honest with you. Ako marami ako talagang kaibigan pa rin na yung gusto kong nakakakwentuhan ko na katulad nung kwentuhan namin doon sa Bible study. Nawala na yun. Parang ang basihan na lamang ng relasyon ay pag may pag-uusapang business o anong bagay, malungkot. Pero ganun pa man, life goes on. Hindi tayo dapat magpatinag doon sa Great Commission na ibinigay sa atin ng Panginoon. Nalulungkot tayo, hindi dahil sa nawalan tayo ng kaibigan. Nalulungkot tayo dahil ang aim sana natin, kasama rin natin sila doon sa kasiyahan na meron tayo ngayon. Kung paano natin nararanasan ang kapayapaan ito, ang kasiyahan ito, nawa ay we're dream mo na sana makakasama ko rin sila. Maaaring yan ay kapamilya natin, mag-anak, kaibigan, matagal mo ng kaibigan, matalik na kaibigan, kasama sa trabaho. Pero bottom line, no? Sometimes yun yung mga pinag-uubusan mo ng panahon, oras, pero sila rin yung wala. Na inaasahan mo kung minsan na nakakasama mo. Ikalawa, pasok tayo doon sa ikalawa. Power. No? Tandaan po natin na ang banal na espiritu ang siyang kasama natin sa anumang misyon. When we receive Christ in our life, pinangako ng Panginoon, I will send you the Holy Spirit. Kaya ang banal na espiritu ang siyang nananahan na sa ating buhay. Bago sinabi ng ating Panginoong Hesus na I send you, no? Ang ating Panginoon ay, sabi nga ay, kinumission tayo ng Panginoon, no? Na sabi niya, I will give you the Holy Spirit. Kumain po natin yun sa John 20 verse 22. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. No? Yan po yun. That is commission, no? That's a brief, no? Na sabi nga ay, yan yun. Yan yung Holy Spirit. Ito ay nagpapakita po na ang kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos ang magiging sandata natin sa pagsunod sa kanyang mga utos. He will not leave us empty-handed. Hindi na tayo iwan na parang tila ba wala tayong kakayahan. Magugulat na lang tayo kung paano natin
nagagawa ang mga bagay na ito. At magugulat tayo na, wow, Lord, paano ko nagawa yan? Because of the Holy Spirit. Kaya we cannot take any credit doon sa ginawa niya. Ang masasabi na lang natin sa Panginoon, Lord, thank you. Isang karangalan na magamit mo. No? Kaya nga when you walk in faith, when you walk on the mission, when you walk on the purpose of God, siya yung nakikita mo. Hindi ikaw. Ako po kasi yung pananampalataya ko, ganito po, ako po kasi ginawa ko po ganun, puro ikaw na lang. No? You forgot your i-credit yung tunay na nagbigay, which is God. And all the effort na ginawa mo is just to surrender it. Okay? Yes, sabihin natin, mahalaga rin minsan na ma-affirm tayo, karoon tayo ng affirmation. Pero not all times. Not all people gusto yung ginagawa mo. Pero isang kagalakan, lagi mong tatandaan na ang pagsunod sa ating Panginoon Kristo is a privilege. Isang kagalakan at isang pambihirang pakiramdam. Because ang hirap ipaliwanag. Yung hirap ipaliwanag yung wow, naging kagamit-gamit ka sa Panginoon kahit hindi ka na-appreciate ng tao. As long, alam mo na tama ang ginagawa mo. Alam mo na pinagagawa sa inyong Panginoon. Do what God says to you. At para po sa ating mananampalataya, ang sinasabi ditong kapangyarihan, ito po yung kakayahang magpatotoo tungkol sa Ebanghelyo. Your testimony in life, sabi nga, that's powerful. Yung bahagi ng buhay kung paano ka binago ng Panginoon Diyos. From death, life, and resurrection. Death, bakit? Bakit death? Kasi yung luma mong pagkatao, yan yung kamatayan. Yung life, yan yung bago mong buhay ngayon, ang tinanggap mo natin Panginoon sa Kristo. At ngayon sa buhay na ito, nananatili tayo, tumaasa tayo sa resurrection. Na pagbalik ng Panginoon, dadagitin tayo. Yan po yung rapture. Yan yung paniniwala. At yan yung kakayahan ng nais ng Panginoon. Ang kakayahan, i-share natin ang kabutihan ng Diyos sa ibang taong wala pang relasyon. Maybe siguro you can start with the list. Sino pa ba yung mga kapamilya ko, kaibigan ko na wala sa Panginoon? Ito ba'y tumanggap na sa Panginoon? You start with the mission. Kapatid, kilala mo ba si Jesus Christ? You can start with it. Alam mo ba sa buhay ko, nakilala ko ang Panginoon sa Kristo, ganito yung buhay ko dati. That is the death. Yun yung mga kasalanan mo, karumihan mo, and then you will share your life na binago na ng Panginoon sa Kristo. And that's your life. Ito na ngayon yung nararanasan ko. Na naranasan ko pala na kahit anong problema, kaya natin lampasan. At ito yung mayroong pag-asa, na resurrection. Pagdating ng Panginoon, alam mo kapatid, nakasisigurado ako na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo kumamayan. At ito yung kapayapaan binibigay ng Diyos. Kaya nga doon sabi ng Panginoon doon sa Acts 1 verse 8. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. That is the power of the Holy Spirit. Na pag tayo tumanggap sa Panginoon, hinayaan natin na tayo maging kagamit-gamit sa Panginoon, everything you do, you think, and you say, is the power from the Holy Spirit galing sa Panginoon. Ang may pagmamalaki mo lang ang Diyos, hindi ang sarili. At ito po yung magbibigay sa atin ng lakas laban sa tukso at kasalanan. Galatians 5 verse 16. Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging kalipin ng hiling ng laman. Sabi nga doon, kung ang Espiritu ito ang siyang nagbibigay sa atin ng direksyon,
You will never fail. Because God is with you. Sabi nga, God is for you and against you. Tara tayo sa ikatlo at ikahuli natin. Purpose. Ito po yung dakilang utos. At nabanggit na rin natin at binasa natin dyan sa Great Commission. Ano ho? Yung Matthew 28:18 to 20. Ano ho? Ito po yung sabi nga ang dito sa ating tinatalakay doon sa sinabi ng ating Panginoong Kristo dito sa John 20:21 na as the Father sent me, I send you. Ito po ay direktang nag-uugnay sa misyon ng ating Panginoong Yesus at sa misyon natin. Ibig sabihin, tayo po ay kinomisyon, no? Para ano po, pangaral ng salita ng Diyos. Diyan din yung binasa natin kanina. Doon sa Great Commission, sa Matthew 28 hanggang 20. We need to, sabi nga, share the gospel. No? Go therefore, make them disciples, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. No, sabi ng Panginoon. At everything ay nakapaloob dito sa Great Commission ito. Kaya nga po, ang buhay natin ito na tumanggap tayo sa Panginoon, nakahanda na tayo na ipangaral na salita ng Panginoon Diyos. Okay? Basta hindi ako nakapag-aral ng Bible study. Alam nyo, kaya nga po tayo meron tayong daily time dapat sa Panginoon. Yung daily habit natin na basahin natin yung salita ng Panginoon Diyos at sa tuwing tayo ay makakausap ng tao, meron tayong intention ibahagi yung salita ng Panginoon Diyos. Nowadays, ang dali na mag-search eh. Ano ho, pag kay Google lang, matuturuan tayo. Ano ho, na kung ating kapatid ay dumadaan sa mga pagsubok. Ano, pero again, there's a validation. Ano, kaya nga po tayo may mga pastor na para meron tayong malapitan. Pastor, meron akong na-sharean, ito yung na-share ko. Ano sa palagay niyo? Doon tayo lumalago doon tayo tatalas. Kasi kung ang pride natin ay hindi pa tayo magaling, o yung sabihin na natin, attitude mindset natin, hindi pa tayo, takot tayong magkamali. No? Again, hindi naman yung basta lang tayo mag-share ng walang conviction sa Lord. Lagi nating isipin na ang buhay natin ito, ilalagay tayo ng Panginoon. Tama at sapat ang ating ibibigay ng Panginoon Diyos. Why? Because the Holy Spirit is ang siya kasama natin. Hindi tayo magkukulang. Tuturuan niya tayo sa lahat ng bagay. And there's a validation. Minsan, paano natin matututunan ito? Kung ikaw ay may Bible study, sigurado ako. No? Kung ikaw ay umaattend ng Bible study, napag-uusapan ninyo yung talata by talata, nagkakaroon ka ng knowledge, no, understanding, no, that result to wisdom, no, ng bilang mananampalataya. Pero kung wala ka nito, tamad ka, tapos magbabahagi ka ng salita ng Panginoon Diyos, o stock up ang knowledge mo, ibig sabihin, hindi nagpoplo. So, ibig sabihin po na stock up, alam ko na yan. Pag nabasa mo yung salita, ay, nabasa ko na yan, alam ko na yan. And that's stock up knowledge. Kasi ang salita ng Panginoon Diyos, ano pa mang knowledge na dapat nagiging updated ka. Lalo na ang mundo ay mabilis magbago. Ang bago noon, luma na ngayon. No? Ang bago ngayon, bukas, luma na ngayon. No? Parang ganun po yan eh. Kaya nga po sa buhay natin, sa ating pananampalataya, we need the daily word. Sabi nga, magkaroon ka lang ng isang verse lang, no? Isang verse every day, o dagdagan mo na, hanggang sa dumagdag. I don't know kung hindi ka pa makakapag-share ng salita ng Panginoon Diyos. The mindset ng isang tao na hindi niya kayang magbahagi ng salita ng Panginoon Diyos, why? Because he is, sabi nga, tamad. Tamad magbasa. Tamad mag-aral. O tamad na gawin ang pinagagawa ng Panginoon Diyos. Maging representative po tayo nating Panginoon Kristo. It's a privilege sa mundong ito. Papakita po tayo ng pag-ibig na tumumula sa ating Panginoon Kristo at katotohanan. Kaya nga sabi sa atin,
ng 2 Corinthians 5:20? No? Ano po yun? Kaya nga, kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo na sa pamamagitan namin, kaming nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Hayaan ninyong maging kaibigan kayo ng Diyos. Amen. Now we are representative of Christ, no? Hayaan natin, maging kaibigan tayo ng Diyos. Hayaan natin na baguhin niya tayo. Kaya nga mga kapatid, that is the feast na sinasabi ng Panginoon sa buhay natin. That is abundant life sa buhay natin. Kaya nga mga kapatid, sa buhay natin, bigyan natin ng application ating pinag-aralan ito. Una, what is peace? Ano ba yung kapayapaan sa atin? Ang peace na ito, mga kapatid, ay kailangan po natin tanggapin. Ang kapayapaang ibinigay ng ating Panginoong Hesus kahit sa gitna ng mga pagsubok. Meaning to say, lagi natin hanapin ang kapayapaan na ibinibigay ng Panginoong Diyos. Sabi nga ng Hebrews 4, di ba? In the Bible, lagi natin nasasabi ito, 365 times na sinabi pag tinek natin, fear not. Pag chinek nyo sa Google, that's 365. Pero, dito sa Bible, sa Hebrews 4, sinabi niya, matakot tayo na hindi natin matagpuan ang kapayapaan. Without peace, nandiyan ang takot. Pero kung meron kang kapayapaan, mawawala sa iyo ang takot. Sabihin, kung nasa iyo si Kristo, He is the Prince of Peace, wala kang katatakutan. Ikalawa, power o kapangyarihan. Mga ba yung power na ito? Power to pray. Manalangin para sa patuloy na pagtubos ng banal na Espiritu sa ating buhay. That is our power. A power to pray. Minsan, di ba naririnig na ipinalalangin ko na lang po sa Panginoon. Wala na ho talaga eh. Wala ho akong kapera-pera. Wala ho akong ganitong bagay. Wala ganitong bagay. Minsan parang frustration pa eh. Pero the power of prayer is the most important. Pinanalangin ko na ho sa Panginoon. Naniniwala ako sa kanyang provision, sa kanyang nagiging last resources natin, minsan yung pananalangin. Eh, dapat una yung kapangyarihan ng Diyos. And that's the power of prayer sa lahat ng bagay. Humihingi man sa'yo o hindi, kung nakita mong problemado ang tao sa paligid mo, ipanalangin mo sila kahit pakaaway mo. Panalangin mo. O hindi mo man siya kaaway ka, panalangin mo pa rin siya. Panalangin mo ng kabutihan. Panalangin mo maging mabuti ang buhay. Matagpuan niya ang Panginoon Diyos sa gitna ng ito. Diyan po ang kapangyarihan. Ikatlo at ikauli, layunin, purpose. Maging aktibo po tayo sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Dahil tayo ay mga sugo. We are representative of Christ. Pinili ng Diyos sa mundong ito. Kaya sabi po sa atin ng John 17 verse 18, Kung paano sinugo mo ako sa sanglibutan, gayon din naman sinugo ko sila sa sanglibutan. Yun ang ginawa ng Panginoon. Sinugo siya ng Diyos, at ngayon tayo naman ang sinusugo ng Diyos. Para sa kapayapaan natin pinag-uusapan. Sa purpose na ito natin pinag-uusapan. Sa power na ito natin pinag-uusapan. Hindi tayo pinili para maging komportable, kundi para maging available sa plano ng Diyos. Yan ang lagi natin tatanong. Bakit ko ba nararanasan ng pagsubok? Kasi ito po yung dahilan. Hindi tayo pinili ng Panginoon Diyos para magkaroon tayo ng komportableng buhay, yung complacent lang. Kundi paano? Hindi maging available tayo sa plano ng Diyos.
Maging available tayo sa gagawin ng Diyos na nagli-lead sa testimony. Yan, kung paano po tayo binabago ng buhay. Binabago ang buhay natin ng ating Panginoon Diyos. Ano po tayo? Ginawa ng ating Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, bilang pagtatapos, no, ang mensaheng ito ng ating Panginoon Jesus sa atin ay malinaw. No? Doon sa ating talatang binasa, kapayapaan ang sumainyo at ako ang nagpapadala sa inyo. God sent us. Hindi tayo tinawag para maging spiritual spectators. No? Yung parang tagahanga lamang tayo ni Kristo. Hindi po. No? Tinawag tayo na maging aktibong sundalo ng krus. Handang maglakbay sa giyera ng pag-ibig, katotohanan, at paglilingkod. Makikita natin what is the purpose of God para magpapako sa krus because of sa bahaging ito. To see the love, the truth, and to serve. Pag-ibig, katotohanan, at paglilingkod. Yan ang purpose ng Lord. At yan din yung binibigay sa atin ng Panginoon. Hindi yung paghihirap. Kundi yun. Love, no, truth, and yung purpose natin to serve. Ang mundo ngayon ay desperado, no, sa kapayapaan. Wala. Hirap makita yung kapayapaan. Bakit? Pero hinahanap ito. Hindi ho ba? Hinahanap sa maling lugar. Minsan, ang kapayapaan na sumisimbolo sa tao ay ano? Pera, karera, o relasyon. Pag nawala yung pera, diskaril na. Problemado na. Pag nasira ang karir, wala na. Pag nasira ang relasyon, wala na. You cannot find peace sa bagay niyo. And you cannot control ang mga bagay niyo. Yung mga yan, pwedeng mawala. Pera, career, and relationship sa tao. Pero yung relation mo sa Diyos, never. It will never fail. Kaya bilang mga tagasunod na ating Panginoon Kristo, bilang mga born-again Christian, alam natin ang ating Panginoon Jesus lang ang tunay na kapayapaan. Na kung ilalapit natin ito, hindi natin po problemahin yan. Pero yung pera, career, at relationship. Why? Because God make a way. He is the only way. At ang kapayapaan ito ay hindi para sa ating sarili. Hindi para gamitin din natin at ipakita na si Kristo ay hindi lang para sa iyo, kundi para rin sa ibang tao. We need to share this gospel. Kaya huwag tayong matakot na iwan ang mga maling mindset natin. No? Yun, yung blessing lang, palitan po natin ito. Ibigin natin ng Diyos kahit walang biyaya. Kaya pa natin gawin yun. O pag nararatel tayo, may mga problema tayo, Lord, tulungan mo po ako. Pag hindi tinulungan, tampo ka. Hindi mo na ako atin ng Bible study, hindi mo na ako atin ng church, hindi mo na ako atin ng gawain. Bakit? Wala may pinagdadaanan. Lungkot. O minsan, parang Sunday Christian ka lang. Pagka, ay, Sunday, sandali. Palit mo na tayo uniform. Kristiyano muna ako ngayon. Hindi mo na ako pasaway. Na kapatid, alisin natin yung mindset mo about Sunday Christian attitude to mindset. Maging 24/7 na alagad tayo. Kahit sa workplace natin, sa bahay natin, sa mga online natin, sa lahat ng pwedeng makita sa buhay natin. Pakita natin ang pagiging Christian. Alisin na rin natin yung God is my genie sa isipan natin. Hindi maging mindset natin. Maging, sabi nga ay, ang bibig natin yung your will be done, Lord. Yung mindset na gamitin mo, no?
Kaya nga po, lagi natin pong tandaan na ang Great Commission ay hindi optional. Kung tayo tunay na nakakakilala sa ating Panginoong Kristo, ang mission po niya ang magiging mission natin. Mga ba yung mission ng Lord? Yan ang gawin nating mission. Tandaan po natin na ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay hindi regalo para sa ating comfort, kundi para sa courage na umarap sa mundo at magpatotoo sa kanyang ginawa. Kaya nga mga kapatid, huling hamon natin, challenge natin. Kung ang faith mo ay hindi nakapagbabago sa priorities mo, baka hindi mo pa talaga siya nakikilala o hindi mo pa talaga kilala ang ating Panginoon Diyos. Pero kung handa kang mag-risk, sumunod, at magmahal ng walang kondisyon, doon mo masasabing, ako'y sinugo ng ating Panginoon Jesus. Tandaan, ang tunay na Kristiyano ay hindi lang nagdadayat ng faith, kundi nagbe-venture sa labanan ng pag-ibig. Amen? Purihin natin Panginoon Diyos. At sa yugtong ito, nais ko naman pong bibigay ang bahagi ng reflection ng aking sister wife, no? Aking partner, para sa kanyang reflection sa ating topic. God's morning muli mga kapatid. Ito pong napag-aralan natin. Ito ay ang kapayapaan ang binibigay sa atin ng ating Panginoon. Pero hindi lang daw naman po para sa atin ang kapayapaan na yun, kundi kailangan natin ibahagi sa iba. Sabi nga po kanina, tayo ang representative ng ating Panginoon. Papaano po natin may babahagi sa iba kung wala tayong alam. Kaya dapat po muna tayo mag-aral, pag-aralan natin ang kanyang mga salita, gaya nitong mga ginagawa natin, pagba-Bible study natin, upang sa ganun ay maging mulat tayo sa katotohanan upang maibahagi natin sa iba. Di po ba kapag sa school, sa eskwelahan, kung ikaw ang representative ng school, lalo na sa mga quiz bee, di po ba nag-aaral yung mga kabataan upang manalo sila, dumadayo sila sa ibang school or nakikipag-compete sila sa ibang school. Kailangan nila ng kaalaman upang sila manalo. Kasi sila ang, hindi lang sarili nila ang daladala nila, kundi yung school. Kaya nag-aaral sila mabuti. Ganon din po tayo sa ating Panginoon. Dapat pinag-aaralan natin ang kanyang mga salita nang sa ganon maibahagi natin sa ibang tao. Tayo ang representative ng ating Panginoon. Kaya dapat kung ano yung mabubuting gawa na pinapakita sa atin ng Panginoon, yun po yung makita sa atin. At yun din po ano yung tinuturo sa atin at tinuturo natin sa iba o isineshare natin sa iba, dapat nakikita sa buhay natin. Nagiging example tayo sa nasa paligid natin. At saka kapag po nasa presensya tayo ng Panginoon, tunay nga pong nagkakaroon ka ng kapayapaan. Yung peace na hindi mo na kuha kapag nakagkaroon ka ng bagay na inaasam mo. Yung joy na yung kaligayahan na tatamo mo kapag nakamtan mo na yon ay hindi po kagaya ng kapayapaan at joy na makikita mo kapag pinag-aaralan mo na yung salita ng ating sapagkat nagiging mulat na tayo. Yung mga dating hindi natin alam, nalalaman na natin. Yung mga dating akala natin ay tama yung ginagawa natin, tayo ay kinalulugdan ng ating Panginoon pero hindi pala. Doon natin malalaman sa Bible ang totoong kautusan ng ating Panginoon. Yun din po ang magiging guide natin kung sa ano ay yun yung magiging manual ng buhay natin, ang Bible. Napaka Napakasarap po mag-aral ng salita ng ating Panginoon kaya sa amin pong Bible study, minsan kahit po kami ay iilan sa ating maraming absent, pero patuloy po kaming nag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Sapagkat doon po namin nalalaman yung mga kagaya yung mga hindi pa namin alam. At
kayo po ay iniimbitahan din namin sa aming mga Bible study. Meron po kami ng Monday, Wednesday, Thursday. Bali, 3 days lang po per week, 8 p.m. Kung gusto niyo po mag-join, mag-message lang po kayo. At marami po tayong matututunan. Sabay-sabay po tayong mag-aral at sabay-sabay po tayong matututo. So, yun lamang po. Tayo po ay manahan palagi sa presensya ng ating Panginoon. Patuloy po tayong manalangin sapagkat sa pananalangin, doon po tayo nagkakaroon ng communication sa ating Panginoon. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayo. Amen. Kanina meron nag-join eh. Hindi ko lang na i-click kasi baka pero maganda rin po, no? Nag-join. Oo. Kaso siguro, mas maganda pag kayo sa simula para kasi parang nag-e-echo nag-feedback kaya hindi ko na ako pero pwede na tayo no? Kasi nag-join ako dito kaya wala po tayong subtitle dito sa taas. Anyway, so let's go back to sa ating let's acknowledge po yung ating mga kapatid na nakasama natin ngayon. Patuloy pa rin nating nakakasama. No? At ito po ay pinangunahan mula po sa lugar at bayan ng Liliw, Laguna. Tinamaan po tayo ni Nanay Edna Arocena at ating pong i-shout out ang ating kapatid dyan sa bayan ng Liliw, Laguna. Pangunguna po ng tawag nito, ng clan o sa Tagalog na yan ng Arocena sa pangunguna ni Nay Edna. Tayo rin po ay sinigundahan mula naman sa Pampanga kay ang aking ate, si Ate Cindy Mercado. Yan, kasama rin po natin. At ganun din sa lugar ng Villa Escudero, ang angkan ng Dalangin, Patual. No? Yan, sinamahan po tayo sa pangunguna ni Nay Winnie. Yan, Patual. At ganun din sa lugar ng Bulacan, Chao, dyan sa ating church niyan. Tayo po ay sinamahan ulit ni Ate Marta. Yan, Artillaga. Siyempre kasama rin niya si Kuya Chris, no? At ang pamilya Silang, Artillaga, Malasmas, Bugmani, Kapus, no? Yan. Yan. At si Ate Carmelyn Tanyo naman dito sa bayan ng San Pablo City, Barangay Concepcion, Carmelite. Yan. Ay sinamahan mula po sa angkan ng Azucena Tanyo family. Yan. Sama po natin. Nako, at ganun din po sa lugar po ng Bacolod, ang aking Kuya George Pios, no? At mula po sa angkan ng mga Pios, yan, pinangunahan po tayo ni Kuya George. Ganun din sa aking pinsan, no? Si Lilibet Chua Getgano, no? Wala po dyan. Regards to all sa ating mga kapamilya dyan, no? Sa Alamada, Cotabato. Yan. At siyempre, kasama rin natin ang aking tita mula naman sa lugar ng Pagsanghan, Laguna. No? Diyan, si Tita Lea Mercado. Regards to all sa aking mga kamag-anak dyan. Mercado family dyan sa Pagsanghan. Yan. At siyempre kasama natin ang aking kapatid din, si Caroline Mercado, dyan sa Santa Rosa, Laguna. No? Ang Chipongian family na at ito prayer request ni Nay Winnie, no? Kanina pinag-pray na rin natin yan si Chakinay, no? Ah, ah, at kasama rin natin, no? Ang Ate Tina mula sa Kapas, Tarlac, no? Ang pamilya ng Kapadosa diyan sa Kutkut, no? Kapas, Tarlac, no? From North, no? Kasama rin natin ang asawa ng aking partner, si Ate Carnel. Yan, si Ate Tina Kapadosa, no? At syempre ang aking pinsan, no? Aking kuya ay from Texas, no? Ingat diyan lagi kuya. At mula po sa aming family, yan, diyan, kasama rin natin from United States, no? Sa Texas, kasama natin si Kuya Ay. Boston, sorry, I don't know kung tama Texas siguro. Boston, no? Yan, si Kuya Ay, no? At um,
Siyempre, ang aking magandang nanay, no? Corazon Mercado, dyan sa Santa Rosa, Laguna. Kasama rin natin si Atinela, no? Mula sa Angkan ng Nonoso, dito sa San Pablo City. At siyempre, ang ating kapatid, ating bakasyonista, ang aking kapatid na si Marilu Andal, no? Kumusta dyan sis? Enjoy for vacation, no? At patuloy lang enjoy ang presensya ng family. Sabi nga is, our family is our first ministry, no? Kaya enjoy natin yung presensya ng ating family, no? While on vacation, talaga sulitin natin, no, ang ating vacation with the family. Yan, sabi ng aking kapatid dito, it reminds us that we are not alone. The Holy Spirit is with us to guide, strengthen, and send us out of business of Christ's love. God bless everyone. Okay? So, syempre, kasama rin natin si Pastora Pe, no, mula po sa Angkan ng Andal at Matiliaga. Happy Monday to all. No, that's all. At muli, sa atin pong dinalakay na talata mula po dito sa John 20 verse 21. Tayo po ay pinamagatan nating peace, power, and purpose, receiving Christ's commission. Yung po araw nito Tuesday, July 15, 2025. Tayo po ay tapusin natin dito sa ating pananalangin. Let's all pray. O manang Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa muling pagbubukas mo ng katotohanan patungkol po sa talatang ito ng John 20 verse 21. Tuloy namin idinadalangin ang bawat isa at patuloy, Panginoon, na pagkalooban mo ng kapayapaan ito, ang kalakasan at ang purpose mo sa buhay ng bawat isa na narito ngayon, nakasama namin. Tuloy mo kaming gabayan sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siyang nagbibigay ng kapangyarihan, gabay, patnubay sa aming lahat. At patuloy mo kami, Panginoong, kanlungin, Panginoon, sa presensya ng iyong pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa iyong ginawa on the cross, Lord. At patuloy mong turuan kami na gawin at gampanan ang purpose ng aming buhay nito. Pakita mo, Panginoon, ang tunay na layunin at bigyan mo kami, Panginoon, ng attitude ng sumusunod sa iyong kalooban. We thank you and we praise you sa lahat na ito at sa araw na ito. Kami po ay naniniwala ang kagalingan at probisyon sa bawat isa, sa lahat ng may karamdaman, Panginoon, naming mga kapatid, mga makikinig ng salitang ito, Panginoon, dalangin po namin ang kagalingan, probisyon, kaligtasan, Panginoon, pag-iingat, Lord, sa bawat isa. Ano man ang gagawin namin sa araw na ito, naniniwala po kami, Panginoon, sa iyong pagkilos at sa iyong babae. Muli, Panginoon, sa lahat ng ito, sa iyo po ang pasasalamat, kapurihan, at pagsamba namin. At ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas sa Jesu Cristo. Again, mga kapatid, that's all. Let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, mga kapatid, God's morning, everyone.